So, good morning. Topic natin ngayon na about this registro ng mga motor sasakyan. So, ano ba dapat yung mga uunahin or dapat asikasuhin bago pumunta ng LTO? Siyempre ako kasi inuuna ko yung bali 2 days yan. Kasi ngayon, komplikado ngayon yung registro ng sasakyan at saka yung mga motor na yan. So ako, inuuna ko siyempre yung emission test at saka yung insurance. Yan. Siyempre, bibigyan ko rin kayo ng tipid tips kung saan yung mga murang emission test at saka insurance. Yan. So, unahin natin yung insurance. Insurance, dito sa Mapfre, yan. Diyan na lang kayo kumuha ng insurance kasi mura talaga dyan. Magkano lang yung insurance yan, mga, sa motor, mga 250 pesos. Yan, 250 pesos. Tsaka yung sa sasakyan naman, 560. Yan. Kasi sa ano yan, sa LTO, yan, mga malalapit yan sa LTO, yung insurance sila dyan, nasa 1.2. Yan, 1.2 yung insurance sila dyan. So, sa sa Cebuana naman, mga nasa 800 yata kung di ako magkakamali, pero medyo mahal pa rin. Pero dyan sa sa Mapfre, yan, sa sasakyan, 560 pesos lang, at saka sa motor, 250. Yan. So, yun. Kung available naman yung malapit sa yung Mapfre na yan, doon na lang kayo. Kung wala, Cebuana na lang kayo, mas mura. Pero sa Cebuana, kailangan may result na kayo ng emission test bago kayo pumunta doon. Kasi kung wala kayong result ng emission test bago pumunta doon, hindi kayo makakuha ng insurance. So emission test muna bago kayo makakuha ng insurance. Yan. Tapos, siyempre ang kailangan dyan sa insurance kapag kumuha kayo, dito sa Mapfre, driver's license lang, ID lang, at saka ORCR. Yan lang kailangan. Siyempre pagdating doon sa emission test, ganun din uli. ORCR nga lang hinahanap dun sa emission test. Yun, tapos bayad ka na. So dito ako sa sa Hill Fernando, sa STM Emission Test Center yan. Doon ako nagpa-emission. So magkano ba doon? 500 bago kasi yun. Tsaka hindi lang naman emission test. Isasaksak hindi lang naman sa usok. Lahat tinetest sila, brakes, yung transmission mo, pinapatras nila. Madami pa silang mga procedure na ginawa. Pakita ko na lang sa video. Yun yung mga ginawa nila. So dito sa bagong emission center, dito sa STM Emission Testing Center, dito sa yan ang address Makikita niyo naman. Yan ang address. Lot 3, 7th Street, Santo Niño, Marikina City. Dito lang sa Hill Fernando banda. Malapit to sa Mapfre. So maganda yung nila dito kasi lahat talaga bukod sa emission, ang chine-check nila dito ay yung radiator, pass tayo, transmission oil leakage, steering ball joints, steering idler, yan. Tapos itong front shackles, eyes, pins, bushes, front suspension joints, bushes. Tapos rear shackle, eyes, pins, bushes, yan. Tapos yung propeller shaft coupling at yung exhaust pipe and silencer. Tapos yung body floorboard at saka yung ewan ko itong Mac and others. Tapos ito rin yung yung meron dito ewan ko ano to. Yan sa emission test yun. Ito yung emission test yan. So pasado naman. So ano lang to, 600 sa sasakyan, 500 sa motorcycle. May link ako nito, yung step by step. So ko na lang, sa comment section ipin ko na lang o lalagay ko na lang dun yung link nung YouTube. Itong emission center na to, yung bago dito sa Marikina. So punta na tayo ngayon sa Marikina LTO, yan, Marikina branch. So second day na natin to. Unahin muna natin, syempre pinumpleto muna natin yung emission test. So, ito yung sa emission test, yan, dala-dala na natin. Sa likod niyan, copy ng syempre may resibo, yan, 600 nakalagay. Binayaran 600 pesos sa emission at sa dami nilang testing na ginawa. Tapos siyempre yung ORCR, yan, ito CR to ng sasakyan, at ito yung OR. So kasama yan. Kasi kapag sa Mapfre kasi, yung insurance, ito rin yung unang hinahanap, ORCR, at saka yung lisensya nyo. Tapos siyempre bayad kayo. Tapos sa emission, ang hahanapin ORCR lang.
Yan, ORCR lang hanapin, tapos yun na, bayad na kayo. Tapos yun nga, syempre dala rin natin yung insurance natin galing Mafre. Syempre sila yung may pinakamura. So yan lang yung kailangan. Alam ko ito yun eh. Ito yung kailangan. Ayan. Mafre insurance yan. Yung may ano na yan. May parang code na yan. Ito yung kailangan, itong papel na to. Tsaka yung galing sa emission test. So punta na tayo, pasa tayo sa LTO. Tapos magkano yung motor doon? Parang yung motor doon 500 yung emission test. Tapos sa sakyan nasa 600. Yan. So sakyan syempre pati yung ilaw nyo, testing nila. Yung titingnan natin, pakita ko sa video, meron akong listahan doon eh kung ano yung mga pinasa nung sasakyan. So syempre sa sasakyan maraming kine-check. So di katulad sa ibang emission center ngayon na kung gusto mong mamadali ka, yun lang, emission test lang, usok-usok lang. Pag pumasa na, ayos na. So yun. So yan, bibigay ko na lang yung link sa comment section ng Mafre yung insurance. Tsaka yung dito yan sa Marikina eh. Tapos yung sa emission test, testing center, STM dito sa Marikina din. Halos magkatabi lang kasi yan. May separate din tayong video dyan. So lagay ko rin dyan yung link ng emission center. Yun. So kapag meron na kayong dalawa na yun, syempre hanapin kasi sa LTO yung result ng emission test nyo. So eto na, kapag pumunta kayo sa LTO, yun yung una, sa first day to first day, ito muna ang gagawin nyo. Yung emission test at saka yung insurance, kuha muna kayo nyan kasi hindi nyo rin maabutan eh, may cut off din kasi sa LTO. So the next day, pang second day na, bago kayo pumunta sa LTO, mag-sign in na kayo sa portal. Yan, sa portal nila. So may procedure tayo dyan kung paano mag-sign in dyan. Papakita ko na lang sa video na to. Yan, ipopost ko na lang dyan kung ano yung procedure, kung paano mag-sign in online yan sa portal nila. So punta lang. Kasi bago kayo pumunta ng LTO, dapat meron kayong portal. Kasi bago kayo pumasok sa LTO, hahanapin nila yung client ID number galing sa portal na yan. Kasi bibigyan kayo ng ID number yan eh. So yun yung hahanapin. Kasi kapag sa lisensya, ganun din yung hahanapin yan. Pero kung individual, ako lisensya, iba pa yun, magsasign in ako ng sarili kong portal, na sarili ko lang. Kasi kaya ako nasabi komplikado kasi yung sa sasakyan, nung nagpa-register ako nung Monday, yung sa sasakyan ko, itong August lang, dalawa kasi nakapangalan dun. So pangalan ko tsaka kay Mrs. So yun yung dalawang pangalan dun. So dapat gusto nila kung anong nakalagay dun sa sa CR, kung anong nakalagay sa CR dun, yun dapat nakalagay sa portal, sa portal na ginawa mo. So yung ginamit kong portal dati na sarili ko individually, pang lisensya. Yung ngayon pang registro iba din kasi nga pwede sana yun kung ako lang nakapangalan mag-isa, kaso dalawa nakapangalan doon. So hindi ko pwede. So kailangan gumawa kayo uli ng ID number sa portal. Gumawa uli kayo na nakalagay din yung pangalan nung kung anong nakalagay sa CR nyo. Yan. So sa case ko, pangalan ko at pangalan ni Mrs. So gumawa ako, mag-register uli ako. So ginawa ko, sabi sa LTO, sa name, gayahin nyo yung dun sa nakasulat dun sa CR. Katulad yan na kung pangalan ng asawa nyo, pangalan ko, kung anong nauna dun, katulad sa akin, nauna kay Mrs. Maria Ercy, nauna dun, nakalagay dun, tapos slash or nakalagay kasi dun or, ganito na lang gawin nyo. Sa akin ginawa ko kasi Maria Ercy or RV, sa name yun. Tapos sa apelido, syempre isa lang ang apelido namin sa Onoy. Tapos yung sa middle name, yung ano na lang, yung yung nilagay ko na lang doon yung kay Mrs. na middle name. Yan, nilagay na lang doon. So yun na lang nilagay namin. So okay naman. Okay naman. So nakuha nga ako ng registro. So yun muna ang gagawin yung sa portal. So yun nga, sa name ng yung dalawa doon. Sa mga ano lang to, sa mga dalawa yung name doon sa CR. Yan, dalawang name, sa name na yon, lagay niyo yung pangalan niyo, pangalan ni Mrs. kung sino nauna doon. Yun, kung sinong nauna doon sa CR yan. Kasi mostly kasi sa ano yan sa mag-asawa. Yun, kung sinong nakapangalan doon, yun ang dadalawa. Yun mismo kung anong naunang pangalan na nakasulat doon, yun at yun mismo yung unahin nyo. Tapos or na lang, pangalan ni Mrs. nyo o pangalan mo, or
yun nga, yung pangalawang pangalan. So, para hindi kayo magka-problema. Dapat yun at yun na makikita nila dun sa ORCR eh. Yung ni-register nyo dun sa portal. So, after nun, kapag nakakuha na kayo ng ID number nyo, client ID number, pakita nyo lang sa guard sa LTO, makakapasok na kayo. Tapos magpapa-photocopy kayo ng ID nyo, photocopy kayo ng ID. Yan, kailangan nila yun. Tapos sa Marikina kasi diretso na sa basement. Tapos bibigay dun sa baba, may tao dun. Pagka bigay mo, waiting ka. So ito yung matagal. So dati umabot lang ng mga 2 hours. Ngayon parang umabot yata ako ng 4 to 5 hours. So 7:30 kasi ako dumating. So mga nakalabas ako mga 12:30 na. Medyo matagal-tagal ngayon. Gawa siguro ng bago yung sistema nila about dyan sa portal na yan. So hindi ko alam bakit lalo pang tumagal, computerized na nga. So yun nga. So after nun, syempre pag tinawag na kayo, antay kayo ng mga 4 hours nga. Sa tagal. Pag tinawag na kayo, yun, antay na evaluate nila. Pagka evaluate, sa evaluator medyo matagal dun talaga, nagtagal dun eh. Mga 1 hour lang dun, mga 1 hour. Pero sa pag-antay dun sa baba, bago makapasok dun sa magpasa ka ng papel sa evaluator, mga 3 to 4 hours din. Tapos sa evaluator, mga 1 hour. So 1 hour sa evaluator, tapos cashier na. Pagkabayad sa cashier, after 5 minutes, release na. So yun, makapag-release na kayo. Tapos yun, pakita ko sa video kung paano o ano itsura nung rehistro ngayon. So ito yung ginawa kong video. Yan, para makita nyo mismo. Start dun sa sa emission, yan, sa emission, sa insurance, puntang LTO. Alright, sana nakatulong. Yan. Drive safe, ride safe. God bless. Hanapin nila yung portal mo. Kung ano yung nakasulat sa sasakyan mo. May pangalan ko. Tapos yung sa portal ID, kasi online yan portal ID number. Yun ang hanapin ng guardian bago yung makapasok. Tapos yung photocopy dito, nakapila tayo. Photocopy tayo ng ID daw. Tapos ilalagay yung ID number. Photocopy muna tayo ng ID. So yan na, bale hanapin yung client ID number. So kapag meron na kayo niyan, online portal online. So meron naman ako dati niyan. So yun lang ang hanapin, yung number lang pala. Kasi andun lahat ng details yung sasakyan mo lahat. Tapos yun nga, photocopy mo yung ID mo. Tapos diretso na sa basement ng LTO. So baba na tayo. So punta na tayo sa basement. Kasi dito sa basement, kuha tayo ng number. Ito, basement. Kailangan agahan natin mga alas 7 pa lang dito na. Kuha mo tayo ng number. So ang kinuha ni Kuya, yung pinapotocopy nating ID, pinapotocopy nating ID at saka yung emission test kasi nandun yung ORCR. So nandun kasi yung ORCR at saka yung emission test. Yan, yun ang kinuha at saka yung pinapotocopy nating ID na may client ID number natin. So yan, so iniwan to yung insurance kasi sa atin tong insurance na to Yan, copy natin yan So yung antay lang tayo ng tawag yan, daming tao. So maraming tao. So oras ako dumating? Mga 7:30 na ako dumating So dapat mga 7 or before 7 dito na kayo Pero manatawag naman tayo niyan. Pero iba dito yata to, lisensya. Renew ng lisensya. Itong pila na to. Itong pila ng rehistro, konti pa lang. So yan, tip lang para mapadali kayo. So yun si Kuya, ano pangalan mo sir? Bong. Siya kumuha dito ng insurance. Magkano 1.2 yung insurance. So sinabihan ko siya na next time doon na lang kumuha sa engineering banda. Hindi nga, sinasabi ko sa inyo yung bago. Kasi ano lang doon hindi, sa MAPRE pala. Sa engineering banda, sa MAPRE. Kasi ano lang doon, 560 lang. Or ito, 560 lang insurance. Sa sasakyan sa motor yata mga 250 yata or 300. Mura sa motor Sigurado ko pang may makukuha ka dito. Death permanent disablement, death indemnity. May mga sila may mga kuha kang halaga. Siguradong insurance, hindi katulad yan sa labas. Hindi natin alam kung may makukuha ka pa talaga. So yun lang, antayin natin matapos. So dito sa Marikina, agahan nyo talaga. Kasi dito sa rehistro ng Marikina, may cut-off sila 100 to 150 yung pwede.
So ayan o, minsan alas 12 wala na dito kasi may cut-off na 100 to 150 lang a day. Ito siya alas 2 hindi na pinapasok kasi nga cut-off eh. Ito sa lisensya o, nahaba ng pila o. Pinapa-breakfast muna sila. Sa dami nila, breakfast daw muna yung iba. Pero sa registro konti lang, walang problema. Pero may cut-off pa rin to, 100 to 150. So minsan, 12, punta ka dito, 12 noon, wala na kasi cut-off nga eh. Kumbaga, binibilang nila yung papel. So ayan o. So may konting problema. So baguhin natin yung client ID number na to. Kasi nakapangalan lang sa akin eh. So dapat daw kung sinong nakapangalan dun sa ORCR. So kami mag-asawa kasi nakapangalan sa ORCR. So dapat kung ano yung nakapangalan dun sa ORCR, dun sa portal na gagawin nyo, ganun din dapat. Ayan. Kung nakapangalan sa ORCR, yan, yun din dapat yung lalagay nyo dun sa portal. Yan. Yun ang lalagay nyo sa portal. So yung number na to gagawa na panibago. So kapag nagawa na panibago, yun yung gagamitin na client ID number para iparehistro yung sasakyan. So yan yung bagong patakaran nila. Dati naman okay naman eh. Last year okay naman eh. Dire-diretso lang eh. Pangalan ko lang eh. Ngayon dapat kung dalawa nakapangalan, yun yung ilagay nyo sa portal number. Ayun. So malinaw, dapat alam nyo yan. Para hindi na abala. So ngayon gagawa ko na panibagong client ID number na nakapangalan tong dalawang pangalan namin. Yun lang. So ito yung mangyayari. Ito yung application details. So apelido. So kung dalawa yung may-ari sa sa sasakyan, mag-asawa. So yan ang lalabas. Pangalan ng asawa mo, Maria Ercy, at ang pangalan ko. Tapos yung De Guzman, yan, middle name na yan. So ganyan mangyayari. So doon sa portal kailangan ganun din gawin nyo. Sa name, sulat nyo yung kung dalawa kayo nakapangalan sa ORCR. So sulat nyo yung dalawang pangalan na yun. Tapos yun, apelido, tsaka middle name. Yan. Kahit middle name nung asawa nyo, pwede nyo na nalagay yan. So yan yung kalalabasan. So cashier na tayo. Tapos releasing na. So 11 ako pumila sa evaluator. Tinawag yung ko, yung pangalan ko, mag alas 12 na. So mga 1 hour talaga pag-aantay. So dumating ako mga 7:30 yun. So alas 12 na, dito pa rin ako, ganyan karili ngayon. So bayad tayo, cashier, tapos releasing. So medyo nakakagulat lang, malaki yung penalty natin. So kasi dapat on time kayo mag-registro kasi kahit 1 month lang kayong hindi nakapag-registro, consider as 1 year na. So yun nga, dapat raw on time kayo mag-registro. Kasi kapag hindi kayo on time mag-registro, kahit 1 day lang yun o 1 month, consider as 1 year na yung babayaran nyo. Kaya yun, nakita nyo, 1,000. Yan yung delinquent registration. So yan yung penalty natin. So pero dapat lang yan, yung registro lang talaga 2,000. You know, 2,000 lang dapat. So kaya naging 3,000. Kasi gawa nga na yung 1,000 penalty. So medyo malaki-laki. Huwag na kayo magpa-penalty. Magpa-registro kayo agad para makatipid. Huwag niyo akong gayahin. Ayan. Yung sa motor, 240 sa registro. So yun nga, walang penalty. Ayos si sir, oh. So nakuha na natin yung 5 hours nating inantay sa registro. So nakalagay nga dyan yun, no? So nakalagay dyan, dalawang pangalan, apelido, yun. So penalty nga 1,000, 2,000. After kasi ng cashier, so mga 5 minutes lang nakuha naman, na-release naman agad. So yan lang mahiwagang papel. Pagdala na uli. So wag na kayo magpa-penalty ha. Yung schedule sundin nyo. Kung April kayo, kasi ako April ako eh. Start, plate number ko is 4. So April yan. So wag na kayo magpa-penalty. Kasi considers 1 year yan, kaya yun medyo malaking penalty, 1,000. Kaya yun, registro agad. On time. Alright. Sana nakatulong.